Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At pagkatapos nga ng pangyayari ay pumunta na si Zhang Zuan sa kanyang mga mag-aaral. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Zhang Zuan sa kanyang mga mag-aaral na ang Soul Oracle Graveyard daw ay isang napakadelikadong lugar kaya kailangan daw nila na i-increase ang kanilang mga lakas sa susunod na ilang araw upang maprotektahan nila ang mga sarili nila. Nagulat naman ang mga mag-aaral sa kanilang nakita. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na maaari daw nilang magamit ng libre ang mga spiritual stones na ito ngunit kailangan daw nilang maabot ang Supreme Realm sa loob ng 3 araw dahil kung hindi hindi raw sila makakasama at sumang-ayon naman ang mga mag-aaral. Maya-maya pa ay hinatid na ni Master Sai si Zhang Zuan sa library ng Appraisers Hall. Pag-alis ni Master Sai ay nagumpisa na si Zhang Zuan na magbasa. Maya-maya pa ay natapos na siya at ngayon ay makikitang pagod na siya kaya bumalik na siya sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan ay tinitigan ni Zhang Zuan ang Soulless Puppet at napasabing nabili niya raw ito sa auction hall ngunit hindi niya pa raw ito natitingnan ng mabuti kaya ngayong libre na raw siya pagkakataon niya na raw ito. Baka mayroon daw siyang makitang mga traces dito at magkaroon siya ng mas malalim pa na pagkakaunawa sa mga Soul Oracle. Kaya ginamit niya na ang Library of the Heavenly Path. At dito ay natuklasan niya na ito pala ay isang level 1 Soulless Puppet na nirefine ng mga Soul Oracle. Ito raw ay mayroong sariling consciousness at maaari ring makontrol ng isang kaluluwa. Mayroon itong spiritual formation sa loob kaya ito raw ay hindi na kailangan pa na i-cultivate. At kapag ito raw ay nakontrol ng maraming individual sa parehong pagkakataon ito raw ay magkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan. At ang weakness nito, na-extract na raw ang consciousness mula sa katawan nito at mayroon lang natirang kaunting liwanag sa loob kung kaya hindi ito magising. Nagulat naman si Zhang Zuan sa kanyang natuklasan at napasabi sa kanyang isip na paano raw ito naging posible. Mayroong sariling consciousness, hindi raw ba kaya na ang bagay na ito ay mayroong buhay dahil kung hindi paano raw ito magkakaroon ng sariling consciousness. Hindi raw ito tama, na-extract ang consciousness ng willingly, hindi raw ba kaya na nakahanda itong mamatay. Kaya hindi raw ba kaya na, ayon daw sa alamat, ang malaking faction ay maaaring makultivate ang mga fighters na nakahandang sacrifice ang buhay nila. At sa tingin niya mukhang pareho lang daw ito sa mga puppet. Ang maging pet daw ng mga Soul Oracle, ang destiny daw nila ay maging puppet ng mga ito at maging loyal habang buhay. At upang makontrol niya raw ito kailangang possess niya raw ito gamit ang kanyang soul. Kaya anong stupid na setting daw ba ito? Matapos daw ang lahat ng kanyang effort hindi niya rin daw pala ito magagamit. At pagkatapos niya rong magsayang ng maraming oras at effort upang makuha ito sa auction sa huli magagamit niya lang daw pala ito bilang panangga. Maya-maya pa ay ang isang item naman ang inilabas ni Zhang Zuan at nagsabing titingnan niya raw kung ano ang magagawa niya rito. May nakita siyang mga flaws at pinisil niya ang isa sa mga ito. At makikitang nagbukas ang itaas na bahagi nito. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Napaka-delicate daw nito. At napag-alaman ni Zhang Zuan na ito ay isang item na nilikha ng Celestial Designer. Isang mysterious occupation na nag-specialized sa mga mechanics at ito ay na-introduce sa Appraisers Hall's library kaya hindi raw ba kaya na ang tinatawag na Celestial Designer na ito ay isang gathering hub para sa mga Celestial Designers kagaya ng Beast Hall at Apothecary Guild. Maya-maya pa ay may lumabas na sulat mula sa item, ilang sandali pa ay binasa ni Zhang Zuan ang nakasulat na Red Dust Heaven Ascending Steps. Maaari kang makapag-traverse ng 1,500 kilometro sa isang hakbang lang. Ang Red Dust Heaven Ascending Steps daw ay nilikha ng disciple ni Master Kong na si Zhongxing. Matapos mo raw na ma-master ito maaari ka na raw na makapag-traverse ng 1,500 kilometro at mag-soar sa kalangitan sa isang hakbang lang. Ito pala ay isang teknik na balak ipasa ni Master Zhongxing sa kanyang mga juniors at umaasa siya na magamit ito ng mga younger generation.
At upang maiwasan na mawala ito sinilid niya ito sa mechanical box na ito at tanging ang descendant niya lang ang makakapagbukas nito. Nasiyahan naman si Zhang Zuan sa kanyang natuklasan. Ito raw ay isang movement art na nilikha ng mag-aaral ni Master Kong. Ngunit nagtataka raw siya kung mayroon daw bang flaws sa ability na ito kaya ginamit niya ang Library of the Heavenly Path. At nadismaya siya nang makita niyang mayroon itong 42 na mga flaws. Hindi raw siya makapaniwala na ang movement art na nilikha ng disciple ni Master Kong ay mayroong ganito karaming flaws. Hindi raw siya magtatangkang aralan ito. Ngunit napagtanto ni Zhang Zuan na tama, ang Heaven's Path movement daw ay isa ring movement art kaya nagtataka raw siya kung ano ang mangyayari kung i-combine niya ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagtagumpay siya na i-fuse ang mga ito. Mayroon na lang daw itong 3 flaws ngayon kaya maaari niya na raw itong aralan. Kaya binasa na ni Zhang Zuan ang nilalaman ng libro. Ilang sandali pa ay napasabi si Zhang Zuan na mayroon daw itong kaunting flaws ngunit ang magawa raw ang ganito kanakakamanghang ability, gaya daw ng inaasahan niya mula sa disciple ni Master Kong, ito raw ay impressive. Ngunit sayang daw at ito ay ang unang bahagi lang kaya nagtataka raw siya kung ano ang mangyayari kapag na-master niya ang kabuuan nito. Kaya susubukan niya raw ito. Maya-maya pa ay makikitang lumipad si Zhang Zuan na siya namang ikinagulat nito. Ngunit bumagsak din siya agad. Kaya napasabi siya sa kanyang isip na ang Red Dust Heaven Ascending Steps, ito raw ay mukhang malakas at cool dahil maaari daw siyang makalipad ngunit ang consumption daw nito ng True Essence ay napakalaki. Maaari lamang daw siyang manatili sa ere sa loob ng 3 breath at halos maubos na raw ang kanyang True Essence. Maya-maya pa ay tumayo si Zhang Zuan, napabuntong hininga, at napasabi sa kanyang isip na nagawa niya rong matutunan ang isang napaka-cool na ability ngunit hindi raw siya nagkaroon ng chance na maipakita ito sa iba. Kaya mukhang kailangan niya pa raw na palakasin ang kanyang cultivation at magkaroon ng mataas na kapasidad sa kanyang True Essence at kapag nagawa niya na yun maaari niya na rong malipad ang buong mundo. Maya-maya pa ay dumating si Siyang at nagsabing mayroon dong tao sa labas na nagpupumilit na makita si Zhang Zuan. 3 beses niya na raw itong tinaboy ngunit mayroon pa rin daw itong mukha na pumunta rito. Kaya sa tingin daw ba ni Zhang Zuan tatawagan niya na si Master Jin upang itapon ang mga ito palabas. Gusto niya akong makita, sambit naman ni Zhang Zuan at nagtanong kung sino raw ba ito. Sumagot naman si Siyang na hindi niya raw alam. Tinanong niya na raw ito ng ilang beses ngunit hindi raw ito sumagot at napakayabang pa raw nito kaya naiinis daw talaga siya rito. Mayabang, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na mayroon daw palang tao na mas mayabang pa kay Siyang. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung nandoon pa rin daw ba ang mga ito at sumagot naman si Siyang ng oo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dalhin daw ni Siyang ang mga ito sa kanya. Nagtanong naman si Siyang kung ano raw ba ang problema at sumagot naman si Zhang Zuan na wala na dulas lang daw siya. Sa kabilang dako naman ay napatanong ang matanda kay Song Chao na kung sa tingin daw ba nito ibebenta ng taong yon ang bagay na yon sa kanila. Sumagot naman si Song Chao na kailangan ibenta niya raw yon ano man ang mangyari. At hanggat ito raw ay isang master teacher hahanap daw siya ng paraan upang ibenta ng taong yon sa kanila ang bagay na yon. Nagtanong naman ang matanda kung mayroon daw ba itong plano. Sumagot naman si Song Chao na syempre. Siya raw ay isang 4-star master teacher kaya madali lang daw para sa kanya na makahanap ng problema sa cultivation ni Zhang Zuan. Ang kailangan niya lang daw gawin bigyan ito ng advice at siguradong ibibigay daw ni Zhang Zuan yun sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na sila Zhang Zuan at sinabi naman ni Siyang na ito raw ang mga tao na gustong makita si Zhang Zuan. Hinahanap niyo ako? Tanong naman ni Zhang Zuan at nakilala niya ang mukha ni Song Chao. Sumagot naman ito na tama raw yon. Siya raw ay ang 4-star master teacher na si Song Chao na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan.
Maya-maya pa ay binati niya ito at ganoon din si Siyang at napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na ang young man na ito na hindi pa umaabot sa 30 ay isa ng 4-star master teacher. Gaya daw ng inaasahan niya mula sa Myriad Kingdom Alliance, napakarami rong mga genius dito. Maya-maya pa ay dumating si Master Sai, binati niya si Song Chao. Magsasalita sana si Song Chao ngunit nagsalita rin si Master Sai at sinabi niya kay Zhang Zuan na nagather niya na raw ang lahat ng bagay na kailangan nito. Nagather mo na lahat, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi raw ba't sinabi ni Master Sai na kakailanganin niya ng 3 araw. Ngunit 2 araw pa lang daw at nagawa niya na ito. Tiningnan naman ni Zhang Zuan ang storage ring na ibinigay ni Master Sai at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na ganito karami ang magagather ni Master Sai. Mukhang mae-extract niya na raw ang ability ng First Dan Transcendent Realm na Prolonged Longevity. Makalipas ang ilang sandali ay may ibinigay si Master Sai kay Zhang Zuan. Dahil sa nag-promise na raw siya syempre inasikaso niya raw ito ng mabilis. At dahil sa naipasa raw nito ang harmonious stream of fluong goblets ni-report niya na raw ito agad sa headquarters. At ito na raw ang 5-star appraiser token na ibinigay ng headquarters kay Zhang Zuan. 5-star token, sambit naman ni Zhang Zuan at makikitang naninigas na sa gilid si Song Chao. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nakakuha daw siya ng 5-star token dahil lang nakapasa siya sa harmonious stream of fluong goblets, hindi raw ba't parang napakadali naman ng appraiser's test. Sinabi naman ni Master Sai na ang test daw na ito ay isang test na tanging mga 5-star appraisers lang ang makakapasa kaya ito raw ay napakahirap. At patuloy na nagpaliwanag si Master Sai. Tumawa naman si Zhang Zuan at nagsabing hindi raw ba kaya na ang cultivation ay hindi nagmamatter pagdating sa appraisal. Sinabi naman ni Master Sai na ang trabaho daw ng mga appraisers ay ang mag-appraise ng mga items kaya hindi raw required dito na mataas ang cultivation mo. At actually ganoon din daw sa mga middle hanggang sa mga lower occupations. Tanging ang mga occupations lang daw na nasa upper path ang napaka-stricto at magre-require ng mataas na cultivation at makikitang ang wala pa ring pumapansin kay Song Chao. Kaya nainis na ito at napasabing kahit na anong mangyari, siya raw ay isang 4-star master teacher. Ang pinakamataas na status na maaari mong maabot sa Myriad Kingdom Alliance. Ayos lang daw kung binati siya ng mga ito at inignore ng ganito ngunit ang i-ignore siya ng mga ito, magchismisan at magtawanan sa harap niya, siya raw ba ay ganap na invisible sa kanila. Kaya sinabi niya kay Zhang Zuan at Master Sai na so ganito raw ba nila geni-greet ang guest nila na 4-star master teacher, ngunit sinabi ng matanda na wala na raw ang dalawa. Na siya namang ikinagulat ni Song Chao at siya ay napamura. Maya-maya pa ay tumakbo siya ng mabilis at pumunta sa harap nila Zhang Zuan. Nagsalita siya at sinabi niya kay Zhang Zuan na alam daw ba nito na mayroong problema sa mga abilities na natutunan nito. Hindi raw ba nito na-realize na nasa danger na ang buhay niya. Mga abilities na natutunan ko, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang lahat daw ng mga abilities na mayroon siya ay nagmula sa Library of the Heavenly Path at wala rong kahit na isang mistake dito. Kaya paano raw ito magkakaroon ng problema? Kaya hindi raw ba kaya na gusto siyang lokohin ng taong ito gamit ang sarili niyang trick? Napangisi si Zhang Zuan at nagsabing wag daw siyang sisihin nito dito. Sinabi pa ni Song Chao na oo tama daw yun at kung gusto raw ni Zhang Zuan na mag-ascend pa maaari niya raw itong bigyan ng advice at tulungan ito tungkol rito. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan kay Song Chao na ito raw ba ay nakakaramdam ng kaunting pananakit at panghihina at nahihirapan itong mag-focus kailan lang. Sumagot naman si Song Chao ng oo tama. Nainis siya saglit at nagsabing sinasabi niya raw ang mga problema ni Zhang Zuan ngunit natigilan siya nang mag-sink in sa utak niya ang sinabi ni Zhang Zuan. At napatanong siya kung paano raw ito nalaman ni Zhang Zuan.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi lang daw sa nakakaramdam ito ng kaunting pamamanhid sa kanyang kaliwang paa kapag ito ay nagko-cultivate, palagi din dong nagte-twitch ang kanang paa nito. At kung hindi raw siya nagkakamali, ang mga abilities daw na kino-cultivate ni Song Chao ay hindi mahihina, sa katunayan ito raw ay nasa intermediate spiritual level. Ngunit pinilit daw nito na i-ascend ang sarili niya sa 4-star Master Teacher 3 buwan na ang nakakaraan. At mayroon dong nangyaring pagkakamali sa pagitan nun. At yun daw ang naging dahilan upang magbara ang IC essence nito, kung kaya ang kaliwang paa nito ay namamanhid at nakakaramdam siya ng panghihina sa kanyang katawan. Ang natural vein daw nito ay nasira at yun daw ang dahilan kung bakit nagte-twitch ang kanyang kanang paa at nakakaramdam ng pananakit ang kanyang katawan. Nagtanong naman si Song Chao kung mayroon daw bang paraan upang ma-resolve ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung magbibigay daw ito ng 5,000 spiritual stones re-resolbahin niya raw ito at makakatulong pa raw ito upang mag-ascend siya. 5,000 spiritual stones, sambit naman ni Song Chao. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo, tama, 5,000 spiritual stones. Sinabi pa ni Zhang Zuan na kung hindi raw siya nagkakamali, ang problemang ito raw ni Song Chao, ikinonsulta niya na raw ito sa maraming tao ngunit kahit isa wala raw nakapagbigay ng solusyon. At kung hindi raw nito gagamitin ang method ni Zhang Zuan aabutan daw ito ng 1 taon bago makarecover. Ibinigay naman ni Song Chao ang isang item at nagsabing ito raw ay nagkakahalaga ng 5,000 spiritual stones at nakiusap siya na gabayan ni Zhang Zuan. Kinuha naman ito agad ni Zhang Zuan at nagsabing napakasimple lang daw nito. Kailangang hayaan lang daw ni Song Chao ang kanyang true essence na dumaloy sa kanyang mga ugat. Napasabi naman ang matanda na gusto rong bigyan ng guide ng young master niya ang taong ito upang ito ay maging grateful at ibigay sa kanila ang soulless puppet ngunit imbes na siya ang magbigay ng gabay siya ang ginabayan nito at magbabayad pa ito. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na ganoon lang daw kadali binigyan ng guidance ni Master Teacher Zhang Zuan ang isang 4-star Master Teacher, kaya ano raw ba talaga ang level ng taong ito. Maya-maya pa ay umalis na sila at sinabi ni Zhang Zuan kay Song Chao na gawin daw nito sa loob ng 3 araw ang sinabi niya at mareresolba na raw nito ang problema niya. Nagpasalamat naman dito si Song Chao. At sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Sai na umalis na raw sila. Sinabi naman ng matanda kay Song Chao na hindi raw ba't kukunin nila sa taong yon ang soulless puppet, kaya bakit ito raw ang nagbigay ng pera. Napasabi naman si Song Chao na ito raw ay ang impartation ng Heaven's Will. Ginamitan daw siya ng taong yon ng impartation of Heaven's Will at nahulog daw siya dito. Ngunit ang ability daw na ito ay nangangailangan ng mataas na willpower. At ang master teacher daw na tulad niya ay mayroong willpower na 7.0 kaya ang mangyari daw ito sa kanya, hindi raw ba kaya na ang taong yon ay mayroong mas mataas na willpower kumpara sa kanya. At isa pa hindi raw yon ang main point. Ang mas mahalaga raw ay ang senior's acknowledgement. Kapag ikaw raw ay na-acknowledge ng maraming mga seniors sa Master Teachers Pavilion magkakaroon ka raw ng kapangyarihan na mangumbinsi ng iba kaya hindi raw ba kaya na ang taong ito ay in-acknowledge ng mas maraming mga seniors kumpara sa kanya. Paano raw ito naging posible? Ang ganito kalakas na tao, saan daw ba ito nagmula at napamura si Song Chao? Sinabi naman ng matanda na natanong daw ba ni Song Chao ang tungkol sa soulless puppet. Sumagot naman si Song Chao na nakalimutan niya raw ang tungkol doon. Sinabi naman ng matanda na kung ganoon siya na lang daw ang magtatanong. Sumagot naman si Song Chao na sige pumunta na raw ito doon at mag-ingat daw ito. Maya-maya pa ay hinabol na ng matanda sila Zhang Zuan. At sinabi ng matanda na gusto daw nilang bilhin ang soulless puppet. Kaya nagtataka daw siya kung interesado si Zhang Zuan na ibenta ito. Ang young master niya raw ay nakahandang magbayad ng 2 piraso ng half 5-star Master Teachers Class Talisman. 40,000 spiritual stones sambit naman ni Zhang Zuan,
Napasabi naman ang matanda na napakataas na raw ng price na yun, ito raw ay mga half 5-star Master Teachers Class Talisman at ni 3 piraso lang daw ang mayroon sila nito. Ngunit nagulat siya nang mag-sink in sa utak niya ang sinabi ni Zhang Zuan. Nilabas naman ni Zhang Zuan ang Soulless Puppet at nagsabing bigyan daw siya ng spiritual stones nito at ibibigay niya raw ang Soulless Puppet. Hindi raw siya tumatanggap ng Class Talisman at kung wala daw sila nito kalimutan niya na lang daw ito. Kaya ibinigay niya na ang storage ring kay Zhang Zuan at nagsabing sakto 40,000 spiritual stones daw ang laman nito. Ilang sandali pa ay umalis na si Zhang Zuan at nagsabing sa kanila na raw ang Soulless Puppet at nagpasalamat naman ang matanda dito. Maya-maya pa ay kinongratulate ng matanda ang young master niya dahil nakuha na raw nila ang Soulless Puppet. Benente niya ito, tanong naman ni Song Chao at sumagot naman ang matanda na oo, nabili niya raw ito sa halagang 40,000 spiritual stones. Nagulantang naman si Song Chao nang marinig ito. Nahulog din daw doon ang matanda. Napatanong naman ang matanda kung ano raw ba ang problema, ngunit pinalayas lang ito ni Song Chao at umiiyak na inalala ang nawalang 40,000 spiritual stones sa kanya. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na sa dami daw ng spiritual stones na mayroon siya ngayon, siguradong mas mapapadali na raw ang pagko-cultivate niya. Maaari din daw siyang magbasa ng ilang mga libro upang mag-improve pa ng kaunti ang cultivation niya. At kinumbay niya ang mga libro. Napasabi naman si Zhang Zuan na nakagawa na naman daw siya ng bagong ability sa tulong ng Library of the Heavenly Path. At ngayon ay oras na raw para gamitin ang mga spiritual stones. Ilang sandali pa ay makikitang nadurog ang spiritual stone sa kamay ni Zhang Zuan na siya namang ikinagulat nito. Ang mga spiritual stones daw ay nabubuo sa pamamagitan ng nature's spiritual essence, kaya ito raw ay kasing pure ng isang jade. Kaya dapat ito raw ay napakatigas, kaya bakit daw ito nadurog ng ganito kadali? Hindi raw ba kaya na ang spiritual essence nito ay naubos na? Kung ganoon, kung gusto niya rong maabot ang first dan transcendent, ilang spiritual stones daw ba ang kakailanganin niya? Ang akala niya raw ay ilang daan lang ang kakailanganin niya upang maabot ito, kaya ang akala niya raw ay sapat na ang ilang libong spiritual stones na nasa kanya ngayon, ngunit mukhang napaka-naive niya raw pala. Ang katawan niya raw ay nino-nurture ng Heaven's Path, kaya ito raw ay mas malakas kumpara sa mga normal na tao. Kaya mas mahirap daw para sa kanya na malagpasan ang gap sa pagitan ng mortal at spiritual realm kumpara sa mga normal na tao. Hindi raw ito maaari. Kapag inabsorb niya raw ng isa-isa ang mga spiritual stones na ito siguradong mae-exhaust lang daw siya. Kaya kung gusto niya raw na i-absorb ang lahat ng ito sa parehong pagkakataon mayroon lang dong isang paraan upang magawa ito, at yun ay ang paggamit ng formation. Kaya sa tingin niya raw kailangan niya raw munang maghanap ng mga formation sa ngayon. Sa kanya na lang daw itutuloy ang kanyang pagko-cultivate kapag nakuha niya na ito. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Master Sai kung mayroon daw bang Formation Master Guild dito sa Honghai City. Maaari daw ba siyang dalhin nito doon saglit? Sumagot naman si Master Sai na oo, mayroon daw. Binabalak daw ba ni Zhang Zuan na bumili ng ilang mga formation plates upang maghanda sa trip nila sa grave ng mga Soul Oracle. Formation plates, sambit naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip. Ang mga ito raw ay ang condensed na version ng mga formation. Maaari niya raw itong madala kahit saan at matrigger sa pamamagitan ng True Essence, at maaari niya rin daw itong magamit kahit hindi siya isang formation master. At sinabi niya kay Master Sai na tama daw yun, gusto niya rong pumunta doon at magtingin-tingin kung mayroon daw ba siyang maaaring mabili. Sinabi naman ni Master Sai na ang Guild Master daw ng Formation Masters Guild na si Master Xing Jingfeng ay matagal niya ng kaibigan. Nasa kanila daw ang ilan sa mga best formation na mahahanap mo sa buong Honghai City. Kaya dadalhin niya raw doon ngayon si Zhang Zuan, sigurado daw siya na makikita nito doon ang kailangan niya. Nagpasalamat naman dito si Zhang Zuan,
Ilang sandali pa ay narating na nila ang Formation Masters Guild ng Honghai City. Pagpasok nila ay nabighani si Zhang Zuan sa simoy ng hangin dito. At sinabi niya na ngayong papatapos na raw ang autumn season kaya medyo malamig na raw sa labas ngunit bakit kasing warm pa rin daw ng spring ang lugar na ito. Sinabi naman ni Master Sai na naglagay daw kasi ng formation ang Formation Guild dito kaya palagi raw na kasing warm ng spring sa lugar na ito. Ngunit wag dong mag-alala si Zhang Zuan dahil ang formation daw na ito ay upang maging komportable lang ang mga tao rito at ito raw ay hindi offensive. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ginawa daw nila rito ay napaka-impressive. Ilang sandali pa ay makikitang binati si Master Sai ng isang lalaki. Sinabi naman ni Master Sai na narito raw siya upang makita si Guild Master Zing kaya dalhin daw siya ng lalaki sa kinaroroonan nito. Sinabi naman ng lalaki na ang Guild Master daw ay kasalukuyang nagka-carve ng mga formation plates at dadalhin niya raw sila doon ngayon. Maya-maya pa ay sinabi ng lalaki kay Master Zing na nandito raw si Hall Master Sai. Sai, pagtataka naman ni Master Zing. Lumingon siya at sinabi kay Master Sai na normally siya raw ang naghahanap dito kaya ano raw ba ang purpose ng pagpunta nito rito ngayon. Sumagot naman si Master Sai na kailangan daw nila ang tulong nito kaya nandito daw sila ngayon. Ito raw ay si Master Teacher Zhang Zuan at gusto raw nitong bumili ng ilang mga formation plates. Pinag-isipan niya raw ang tungkol dito kaya dinala niya raw ito rito. Ito raw ang best place para doon kaya dito niya raw ito dinala. Master Teacher Zhang Zuan pagtataka naman ni Master Zing at napasabi sa kanyang isip na wala dong special sa binatang ito. At hindi rin daw ganoon kanatural ang mga galaw nito. Kaya ina-assume niya raw na hindi pa nito naabot ang Transcendent Realm. Kaya nagtataka daw siya kung paano nakuha ng binatang ito ang respect ni Master Sai. Sinabi naman ni Master Zing na nagtataka raw siya kung anong uri ng formation plates ang hinahanap ni Master Teacher Zhang Zuan. Ito raw ba ay kill formations, hypnotizing formations, at iba pa, marami na raw siyang na-carve dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kailangan niya raw ng spiritual gathering formation. Spiritual gathering formation, sambit naman ni Master Zing at nagsabing ang formation daw na ito ay normally na ginagamit sa cultivation. Normally ito raw ay easy ni set up ng mga malalaking factions sa isang certain area upang i-gather ang mga spiritual essence at i-nurture ang mga talents nila. Ngunit ang mga formation plates daw ay normally mga portable at ito ay ginagamit sa offense at defense. Kaya kadalasan ito raw ay hindi kina-carve sa mga formation plates. Kaya hindi pa raw siya nakakagawa ng ganito kailanman. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na ang akala niya raw ay bibili ng mga formation plates si Master Teacher Zhang Zuan upang maghanda para sa Soul Oracle Graveyard. Ngunit mukhang hindi raw pala ganoon ang sitwasyon. Ganoon ba? Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi naman ni Master Zing na oo hindi pa raw siya nakakagawa ng ganoon. Ngunit kung talaga rong kailangan ito ni Zhang Zuan maaari niya raw itong gawan ngunit matagal-tagal daw ito bago matapos. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung gaano katagal raw ba ang kakailanganin nito. Sumagot naman si Master Zing na hindi pa raw siya nakagawa ng tulad nito kaya kakailanganin niya raw ng mahabang panahon para alamin kung paano ito gawin. Mga 1 buwan na raw ang pinakamatagal or at least kalahating buwan. Kalahating buwan sambit naman ni Zhang Zuan. Nainis naman dito si Master Zing at nagsabing wala raw bang tiwala si Zhang Zuan sa skills niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ganoon. Sadyang sa tingin niya lang daw napakabagal nun. Ang kalahating buwan daw ay napakatagal. Kailangan niya na raw ito ngayon mismo. Kaya kung maika-carve daw ito ni Master Zing sa loob ng 2 oras mahihintay niya raw ito. Napakabagal, 2 oras, sambit naman ni Master Zing sabay talikod. Sinabi niya kay Master Sai na hindi raw ba't guest niya ang taong ito, hindi raw ito welcome dito.
At inutusan niya ang lalaki na paalisin si Zhang Zuan at sumang-ayon naman ito. Sinabi naman ng lalaki kay Master Sai na sinabi na raw ni Master Zing na umalis na sila kaya nakikiusap daw siya. Sinabi naman ni Master Sai kay Master Zing na pakiusap kumalma daw ito. Sadyang hindi lang daw pamilyar si Master Teacher Zhang Zuan pagdating sa mga formations. Ngunit pagdating daw sa appraising ito raw ay 5-star appraiser na nakapasa sa Harmonious Stream of Flowing Goblets. Nagulat naman si Master Zing nang marinig ito. At napasabi ito sa kanyang isip na ang akala niya raw takot si Master Sai sa taong ito dahil sa background nito ngunit hindi niya raw ini-expect na ito raw pala ay isang 5-star appraiser. Kaya humingi siya ng tawad kay Zhang Zuan sa pagiging rude niya, hindi niya raw kasi alam ang tunay na identity ni Master Teacher Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit ang bilis daw nagbago ng attitude ng taong ito. Hindi raw ba kaya na ang mga appraisers ay mas higit kumpara sa mga master teachers sa lugar na ito? Kaya sinabi ni Zhang Zuan kay Master Zing na hindi na raw kailangan. Kung hindi raw nito kayang mag-carve ng spiritual formation ng mabilis kung ganoon mayroon daw ba silang mga formation flags at mga blueprints or foundations ng spiritual gathering formation, maaari daw ba nila itong ibenta sa kanya? Sinabi naman ni Master Zing na mayroon daw sila nun ngunit iyon daw ay walang silbi kung walang isang official na formation master ang mag-a-activate nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ibenta lang daw nito ito sa kanya. Siya na lang daw ang bahalang mag-isip ng paraan kung paano niya ito si-set up. Sinabi naman ni Master Zing na hindi raw sa ayaw niya itong ibenta kay Zhang Zuan, sadyang kapag napatunayan daw ni Zhang Zuan na kaya niyang i-set up ang mga formations na ito, at mapatunayan na siya ay isang official formation master sa kanya lang daw maipapakita ang formation blueprint at maaaring may benta kay Zhang Zuan ang formation foundations. Ngunit kung hindi niya raw magawa yon kalimutan niya na lang daw ito. Kapag na-set up ko ang formation ibebenta mo sakin, nagagalak naman na sambit ni Zhang Zuan. Sumagot naman ng oo tama si Master Zing at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang meron sa taong ito. Hindi raw ba kaya na ang Master Teacher Zhang Zuan na ito ay isa ring formation master? Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon bigyan daw muna siya nito ng kaunting sandali at siya ay pumikit. Nagtaka naman dito si Master Zing at napatanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na wag daw nitong sabihin na ito ay hindi formation master sa ngayon ngunit magiging formation master na ito maya-maya. Sinabi naman ni Master Sai kay Master Zing na sa tingin niya raw mas maigi na maghanda na ito ng set ng mga formation flags at formation foundation. Maghanda. Pagtataka naman ni Master Zing at sinabi naman ni Master Sai na kung sinabi daw ni Master Teacher Zhang Zuan ang bagay na yon ibig sabihin mayroon daw itong sariling paraan kaya maghanda na lang daw si Master Zing just in case. Sumagot naman si Master Zing na sige paniniwalaan niya raw si Master Sai sa ngayon. Napatingin naman si Master Sai sa kay Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na sinusubukang matuto ni Master Teacher Zhang Zuan ngayon. Ngunit kahit gawin niya pa raw yun kakailanganin niya raw ng mga libro o kaya naman isang guro. Ano raw ba ang magagawa nito kung tatayo lang ito rito? Sa loob ng Library of the Heavenly Path naman ay napasabi si Zhang Zuan na mayroon daw siyang maraming mga libro tungkol sa mga formations mula sa Lin family ngunit hindi niya pa raw tiningnan ang mga ito kaya sa tingin niya ito na raw ang tamang panahon. At makikitang nakabuo na naman siya ng gintong libro. Maya-maya pa ay bumalik na si Zhang Zuan at nagtanong kay Master Zing kung kumuha na raw ba ito ng mga formation flag. Maaari niya raw ba itong set up dito? Sumagot naman si Master Zing na kung sa tingin daw ni Zhang Zuan na magagawa niya ito rito wala rong problema. At napasabi si Master Zing sa kanyang isip na hindi raw ito pamilyar sa mga formation plates kani-kanina lang, tapos ngayon magsiset up na ito ng formation matapos lang nitong pumikit ng saglit, nagbibiro daw ba ito?
Ngunit sige ipakita daw nito kung anong uri ng trick ang gagawin niya. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Master Zing kay Zhang Zuan ang mga formation flags at napasabi sa kanyang isip na sa pagsiset up daw ng formation una kailangan mo raw na i-observe ang environment at pumili ng magandang lokasyon upang makagather ng strength at spiritual essence ng madali. Ngunit ang tao daw na ito, hindi na raw nito ginawa ang mga bagay na yun at hindi raw ito gumamit ng compass tapos ngayon magtatangka pa itong mag-set up ng formation sa harap niya, nababaliw na raw ba ito? Maya-maya pa ay tinanong niya si Master Sai sa pamamagitan ng sound transmission kung anong uri daw ba ng tao ang dinala nito rito. Sumagot naman si Master Sai na ang tao raw na ito ay talagang napaka-impressive. Impressive? Tinatawag mo ito na impressive, sambit naman ni Master Zing at nagsabing wala raw siyang paki kung ito man ay isang 5-star appraiser, paalisin daw ito agad dito ni Master Sai pagkatapos nito. Hindi raw wini-welcome ng Formation Masters Hall ang mga ganitong uri ng mga tao. At napasabi si Master Sai sa kanyang isip na nakilala niya lang daw ang taong ito ng ilang araw ngunit nagawa daw nitong maklear ang harmonious stream of flowing goblets at tinik down pa raw nito ang buong Appraisers Hall. Tapos nalutas pa raw nito ang issue tungkol sa Soul Oracle Possession. Kaya normally ang mga tao raw na ganito ay hindi gumagawa ng bagay na hindi sila confident na magagawa nila ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na tapos na raw siya namang ikinagulat ng dalawa. Tapos na, ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ba't sinabi nila na mag-set up siya ng spiritual gathering formation, nag-set up na raw siya para sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Master Zing sa kanyang narinig at inutusan si Xiao Wo na sabihin daw nito ito sa taong yun at napatanong naman si Master Sai kung ano raw ba ang problema, mali daw ba ang ginawa ni Master Teacher Zhang Zuan. Sinabi naman ni Xiao Wo kay Zhang Zuan na ito raw ay, ang formation foundations at flags daw ay medyo nasa tamang posisyon ngunit ang formation daw na ito ay mas magsasanhilang ng pag-change ng spiritual essence. At patuloy ito na ipinaliwanag ni Xiao Wo kay Zhang Zuan at nagsabing ito raw ay isang useless na formation. Sinabi naman ni Master Zing kay Zhang Zuan na since kasama daw nito si Master Sai hindi niya na raw palalakihin ang panggagago nito rito, kaya umalis na lang daw ito. Panggagago, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi naman ni Master Zing na ang formation daw na ginawa ni Zhang Zuan ay hindi man lang kayang gamitin ang spirit essence kaya ito raw ay napaka-useless. Kaya ano pa raw ba ang ginagawa nito? O ganoon ba ang ibig mong sabihin sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing natatakot daw siya na hindi nila makita ang clear view nito kaya pinahinto niya raw ang formation. At makikitang iniangat ni Zhang Zuan ang kanyang isang paa, ipinadyak ito sa core, at makikitang na-activate na ang formation. Na siya namang ikinagulat ni Master Zing, ito raw ay, kapag ito raw ay na-activate ito raw ay magiging napaka-effective. Ito raw ay ang perfect formation, pagtataka naman ni Master Sai. Sinabi naman ni Master Zing na ang pagsiset up daw ng formation ay para lang pagpipinta at apothecary. Ito raw ay nahahati sa ilang levels. Ang lakas daw ng isang formation ay nakadepende sa compatibility nito sa environment. Kung ito raw ay magsisynchronize ng 20% sa environment iyon daw ay tinatawag na initiation level. At kung ito naman daw ay umabot sa 80% ibig sabihin daw di na-drive mo ang formation. Ang ganitong uri daw ng formation ay kayang gamitin ang power ng nature at gaya ng mga spiritual weapon ito ay may sariling intelligence. Kaya ang matatrap daw sa formation na ito ay mahihirapan na makatakas. Sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon ano raw ba ang 100% na synchronization. Sumagot naman si Master Zing na ito raw ay ang perfect formation na tulad nito. Ito raw ay perpektong magsisynchronize sa environment at hindi magdudulot ng pagbabago sa environment kahit pa ito ay hindi naka-activate na nangangahulugang hindi ito magkakaroon ng mga ripples.
Ngunit sa sandali raw na ito ay ma-activate lubos daw na maaapektuhan ang environment at magbi-blend ng perfectly. At patuloy itong ipinaliwanag ni Master Zing, dinagdag pa nito na ang ganitong uri daw ng formation ay sinasabing tanging mga 7-star formation masters lang ang kayang makagawa na siya namang ikinagulat ni Master Sai. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayon ibebenta na raw ba ni Master Zing sa kanya ang mga formation flags at blueprint para sa spiritual gathering formation. Sumagot naman ng sure si Master Zing at napasabi sa kanyang isip na syempre nagawa daw nito na makaset up ng isang perfect formation kaya paano raw ito hindi magiging qualified. Mas qualified pa nga raw ito kumpara sa kanya. At sinabi ni Master Zing kay Zhang Zuan na nagtataka daw siya kung ano ang level ni Master Teacher Zhang Zuan bilang isang formation master. Formation master, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi pa raw siya nakakapag-take ng test kaya hindi raw siya isang formation master na siya namang ikinagulat ni Master Zing. At nagsabing nagtataka daw siya kung gusto raw bang mag-take ni Zhang Zuan ng guild test. At sumagot naman si Zhang Zuan ng oo. Sinabi naman ni Master Zing na kung ganoon ihahanda niya na raw ito ngayon. Tungkol naman sa mga formation flags at blueprint hintayin na lang daw nila na matapos nito ang test at makakuha ng authorization. At pagkatapos nun maaari niya lang daw itong ibigay ng libre kay Zhang Zuan. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang makarinig ng libre at agad-agad na pumayag. At inutusan ni Master Zing si Xiao Wo na samahan daw nitong mag-register si Zhang Zuan at tulungan niya rin daw itong maghanda. Sinabi pa ni Master Zing kay Zhang Zuan na medyo iba daw ang guild nila kumpara sa ibang mga branches. Mas mahirap daw dito dahil kailangan mo raw dito na i-clear ang Sea of Formations. I-clear ang Sea of Formations, pagtataka naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Master Zing na tama daw yon. Ang Sea of Formations daw ay isang malaking bilang ng mga formations na naiwan ng hindi mabilang na mga formation masters. At kung gusto raw na i-clear ni Zhang Zuan ang challenge na ito kailangan niya raw na daanan ang lahat ng uri ng mga formations. Sa kabuuan ang challenge daw na ito ay mayroong 4 na level. Pag na-clear mo raw ang level 1 ikaw raw ay isa ng 1-star formation master, pag na-clear mo naman ang second magiging 2-star ka at sunod-sunod na. Sinabi naman ni Zhang Zuan na naiintindihan niya na raw, sige pumunta na raw sila doon. Ngunit bago yon, maaari daw ba muna siyang magbasa ng mga libro tungkol sa formations sa library nila at sumang-ayon naman si Master Zhang. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na hindi raw ba't pumunta sila rito upang bumili ng formation plates, kaya bakit humantong daw ito sa pag-take ni Zhang Zuan ng formation master test. Sinabi naman ni Master Sai kay Master Zing na sabihin daw nito ng tapat sa kanya, anong level daw ba sa tingin niya bilang formation master si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Zing na hindi raw siya sigurado ngunit ang makaset up daw ito ng isang 2-star spiritual gathering formation ng ganoon kadali, at ito pa raw ay isang perfect formation. Kaya siguradong ang understanding daw nito pagdating sa mga formations ay mas mataas pa kumpara sa kanya. Ibig sabihin ito raw ay nasa at least 4-star pinnacle o kaya naman 5-star. Nagulat naman si Master Sai sa kanyang narinig. Dinagdag pa ni Master Zing na tama daw yon ngunit ang Sea of Formations daw ay hindi rin ganoon kadali na maklear at lalong mas mahirap daw ito sa mga tao na wala pang experience. Kaya ang gusto niya lang daw ay makaklear ito ng ilang mga formations nang sa ganun magkaroon ng sarili nilang genius ang branch na ito. Maklear ang ilang mga formations, sambit naman ni Master Sai at napasabi sa kanyang isip na kapag ginawa daw talaga ito ni Master Teacher Zhang Zuan siguradong matutulad lang daw ito sa ginawa niya sa Appraisers Guild at tiyak na mapapa-panic mode daw nito ang buong Formation Masters Guild. At lumipat ang eksena sa library ng Formation Masters Guild. At dito ay makikitang nagbabasa si Zhang Zuan gamit ang Library of the Heavenly Path.
Ilang sandali pa ay natapos na si Zhang Zuan at napasabi siya sa kanyang isip na ngayon ay siguro handa na raw ang Sea of Formations kaya pupunta na raw siya doon. At lumipat ang eksena kung saan pinapaliwanag ng isa ang tungkol sa Sea of Formations. Ito raw ay ang lugar kung saan maaari kang mag-qualify na maging isang official formation master. Ang Sea of Formation daw ay isa lamang expression at ito raw talaga ay hindi isang dagat. Ito raw ay matatagpuan sa third floor, at mayroon dong hindi mabilang na mga formations ang nakaset up doon. At sa sandali raw na pumasok ka doon, mayroon dong tsansa na mahuhulog ka sa mga traps, hallucination, at maging kamatayan. At yun daw ay dahil sa napakaraming mga uri ng formations ang nandoon. At syempre mayroon din dong mga kill formations doon. Ganun pa man, ang mga contestants daw ay magkakaroon ng protection talisman. Upang kapag ikaw ay masadlak sa danger madi-deactivate mo raw agad ang formations. Kaya wag daw silang kabahan dahil ipapakita niya raw sa kanila kung paano i-clear ang unang stage. At tandaan daw nila na ang formations na nandoon ay random kaya magagamit daw nila ang gagawin niya bilang reference kesa sa gayahin ito ng direkta. Tinawag naman na senior ng babae ang lalaki at nagsabing wag daw itong mag-alala dahil mag-iingat daw sila at sinabi naman ng isa na susubukan daw nila na i-clear ang first stage nang sa ganoon hindi nila ma-disappoint ang kanilang guro. Sinabi naman ng lalaki na kung ganoon di-demonstrate niya raw kung papaano ito clear. Magmasid daw sila ng maigi at kapag humarap daw sila sa kahit na anong formation wag daw silang magpanik at magmadali. Sa ganoong paraan makakahanap daw sila ng paraan kung papaano ito lutasin. Sinabi naman ng isa sa lalaki na tingnan niya raw banda doon. Mukhang mayroon din dong mag-challenge sa Sea of Formations. Sinabi naman ng senior na siguradong ito raw ay isang baguhan na hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Kung ganoon pauunahin daw muna nila ito upang may matutunan daw sila pag bumagsak ito. Sinabi naman ng isa na dumiretso na raw ito ng ganoon lang, napakayabang daw nito. Sinabi naman ng isa na ito raw ay ang Sea of Formations. Kaya kahit ikaw daw ay isa pang formation master, gaano ka man kawalang takot. Ngunit ang dumiretso daw sa loob ng hindi man lang kumuha ng protection talisman, ito raw ay kay-abangan. Sinabi pa ng senior na ito raw ay isang arrogant bastard. Hindi man lang daw ito nagsagawa ng preparasyon, para lang daw itong magpapakamatay. Sinabi naman ng isa na tama daw yun, kaya sa tingin niya raw ay tiyak na ito ay matatrap sa unang stage, o kaya naman matrap sa illusion at hindi na makalabas. Tapos malalaman daw nito ang tunay na kapangyarihan ng mga formations. Maya-maya pa ay may lumabas na formation, napasabi naman ang senior na ito raw ay ang Yunhai Confinement Formation. Ito raw ang pinakamahirap na formation na clear sa level 1. Sisil daw ng formation na ito ang iyong senses at hindi ka raw makakakita dito. Kahit gumamit ka pa raw ng compass hindi mo raw malalaman kung anong uri ng formation ito. At mahihirapan ka na breakthrough ito, isa pa kailangan mo raw ng sapat na energy at strength upang clear ang Sea of Formations. At kailangan mo raw magkaroon ng malalim na respect sa mga formations. Kaya wag daw nilang gayahin ang ignorant at mayabang na taong ito dahil masisira lang daw ang buhay nila. Ngunit makikita ang pagkagulat ng isa, tinawag naman itong Xiaoba ng senior at nagtanong kung ano raw ba ang problema. Ang tinuro daw sa kanila ng kanilang guro mananatili silang nakafocus kapag challenge nila ang Sea of Formations at wag maging impatient. Kaya kung magiging nervous at impatient daw ito ng ganito paano raw ito magtatagumpay at makikitang maging ang babae ay nagulat din at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. At sinabi naman ni Xiaoba na hindi raw ganoon, tingnan niya raw banda doon. Patuloy naman na nagsalita ang senior ngunit paglingon niya ay maging siya ay nagulat din sa kanyang nakita. Ang Yunhai Confinement Formation daw ay na-dispel. At napatanong siya kung ano raw ba ang nangyari, sumagot naman si Xiaoba na hindi niya rin daw nakita ng malinaw. Nakita niya lang daw itong humakbang sa formation at nangyari na raw ito.
Isang hakbang lang, pagtataka naman ng senior at nagsabing ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Isang hakbang, sambit naman ng senior sa kanyang isip. Baka ang utak daw nito ang natapakan kaya nakakapagsalita ito ng ganito ka-ridiculous. Ang formation daw ay walang form o shape, kaya paano mo raw ito matatapakan? Ngunit sige, kahit na ano pa man daw na method ang ginamit nito. Ang formations daw sa first stage ay napakadali lang kaya normal lang daw na maklear niya ito ng ganoon kadali. Kaya kung magpapatuloy pa raw ito, siguradong mahihirapan na raw ito. Maya-maya pa ay may lumabas na naman na formation, napasabi naman ang senior na na-trigger na raw ng taong ito ang second stage. Ang stage daw na ito ay mayroong illusion formation. Illusion formation, pagtataka naman ni Xiaoba, sinabi naman ng senior na ang clear daw na hangin ay aangat at ang polluted air naman ay bababa. At kapag nagkaroon daw ng contact ang mga ito sa isa't isa ito raw ay maglilikha ng isang special na tunog. At ang sino man daw na makarinig nito ay ang kanyang consciousness ay magiging prey at hindi raw ito makakatakas mula rito. At hindi niya malalaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Ganoon ka-terrifying. Sambit naman ng babae at sinabi naman ng senior na kailangan mo rong magkaroon ng strong mentality at willpower upang ma-dispel ang illusion formation na ito. Dahil kung hindi siguradong mahihirapan ka raw na makaalis dito. Sinabi naman ni Xiaoba na kung ganoon napaka-imposible daw na maklear ito ng taong ito. Sinabi naman ng senior na ang taong ito raw ay wala pa sa kanyang 20s at kahit nagsimula pa raw itong nag-cultivate mula nung siya ay bata pa paano raw ito magkakaroon ng strong mentality. Maging siya nga raw ay hindi kayang clear ang formation na ito. Kaya paano raw magiging posible na maklear ito ng taong ito? Ngunit nagulat sila nang sa isang idlap lang ay na-clear na naman ni Zhang Zuan ang formation. Hindi naman makapaniwala ang senior dito at napasabi sa kanyang isip na iyon daw ay isang level 2 illusion formation. Tapos nagawa daw itong maklear ng taong ito sa isang tadyak lang. Nagbibiro daw ba ito? Malamang nakipagsabuatan daw ito sa mga formations at umaarte lang sa harap nila ngayon, hindi raw ba? Sinabi naman ni Xiaoba sa senior na sa tingin daw ba nito sinadya ito ng taong yun o sumisipa lang ito ng random. Random, sambit naman ng senior at nagsabing may nakita na raw ba itong nakapag-dispel ng formation sa pamamagitan lang ng pagtadyak dito ng random. Sinabi naman ng babae na kung ito raw ay sadya gaano raw ba kaya kalakas ang understanding nito pagdating sa mga formations. Sumagot naman si Xiaoba na sa tingin niya raw ay maging ang teacher nila ay mahihirapan na gawin ang ganitong bagay. Sinabi naman ng senior na hindi rin daw siya sigurado ngunit hanggat magpatuloy lang daw ito magkakaroon daw sila ng pagkakataon upang matuklasan ito. Magpatuloy, sambit naman ni Xiaoba at nagsabing ang ibig daw ba nitong sabihin tumuloy ito sa third stage. Sinabi naman ng senior na ang ma-dispel daw nito ang isang level 2 illusory formation ng ganoon lang kadali tiyak na ito raw ay isang 3-star formation master. Kaya syempre magpapatuloy ito, sumagot naman si Xiaoba na tama daw yun. At na-trigger na nga ang third stage, at makikita ngang ang formation na lumabas ay ang Qinghong Falling Petal Formation. Nagtanong naman si Xiaoba kung ano raw ba ito, sumagot naman ang senior na ito raw ay isang kill formation. Ang Qinghong Falling Petal Formation daw ay isang grade 3 pinnacle kill formation. Ang mga descending daw na mga flower petals na nakapalibot sa kanya ay magiging trap sa sandaling mahulog ito sa sahig at kapag na-trap ka raw dito mamamatay ka na lang daw bigla sa isang napakagandang tanawin nang hindi nakakaramdam ng sakit. At ang formation daw na ito ay minsan nang pumatay ng isang second dan transcendent fighter. Ang formation daw na ito ay kilala bilang pinakamalakas na level 3 formation. Napasabi naman ang dalawa na kung ganoon nasa danger daw ang taong ito. Ngunit na-dispel na naman ito ni Zhang Zuan at siya ay napa-exhale. Ang kill formation daw na ito ay napakadelikado, kaya sa tingin niya raw kailangan niya na na-dispel ng advance ang mga formations sa susunod. At hindi naman makapaniwala ang tatlo rito,
Napasabi naman ang senior na na-dispel na naman daw ito ng taong ito sa isang tadyak lang ano raw ba talaga ang nangyayari dito. Napasabi naman si Xiaoba na mukhang challenge din daw nito ang 4th stage. Napasabi naman ang senior sa kanyang isip na kapag na-clear mo raw ang 3rd stage ibig sabihin daw nun ay ikaw ay nakapasa sa 4-star formation master exam. Ang tao raw na ito naniwala pa sa kanyang 20s ay challenge ang 4th stage. Sa kabilang dako naman ay makikitang may isang tao na nagmamadaling buksan ang pinto sa silid kung saan naroon sina Master Zing. Napatanong naman si Master Zing kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Makikita naman ang isang matandang lalaki na sumisigaw na hindi raw ba't alam naman na ni Master Zing na pupunta ang kanyang mga mag-aaral ngayon upang challenge ang Sea of Formations. Ngunit nagpapunta pa rin daw ito ng tao upang mag-mess around. Tinawag naman na Elder Wang ni Master Zing ang matandang lalaki at nagsabing ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Huwag daw itong magmadali, ang magkaroon daw ng isang tao na mag-challenge sa Sea of Formations ay makakatulong din daw sa kanyang mga mag-aaral. Sumagot naman si Elder Wang na sigurado daw ba talaga ito na pumunta lang ang taong yun dito upang clear ang challenge. Sigurado daw ba ito na hindi pumunta rito ang taong yun upang magdulot ng trauma sa kanyang mga mag-aaral? Sinabi naman ni Master Zing na hinayaan daw nila ang taong yun dahil confident sila sa kakayahan nito kaya wag dong mag-alala si Elder Wang. Sinabi pa ni Master Zing na curious daw siya kung ilang stages ang magagawang ma-clear ni Zhang Zuan at sinabi naman ni Elder Wang na ilang stages baka mo. At isinigaw na na-clear na raw nito ang 3 stages at nasa 4th stage na raw ito ngayon. Ano raw ba sa tingin ni Master Zing ang dahilan kung bakit siya nagagalit ng ganito? Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig at napasabi naman si Master Zing na na-clear daw nito ang 3 stages ng ganoon kabilis. Huwag daw nilang sabihin na maki-clear din ng taong ito ang 4th stage. Napasabi si Master Zing sa kanyang isip na isang 4-star formation master na wala pa sa kanyang 20s, at bukod pa doon nagawa daw nitong ma-clear ang 3 stages ng napakabilis. Gaano daw ba kalalim ang understanding ng taong ito pagdating sa mga formations upang magawa niya ang bagay na ito? At napansin niya na hindi pa rin namamatay ang baga sa pang-apat na, at napasabing mukhang hindi pa raw nito naki-clear ang pang-apat na stage. Tumingin siya sa matanda at nagsabing hindi raw kasi ganoon kadali na ma-dispel ang isang level 4 formation. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na hindi raw na-clear ni Master Teacher Zhang Zuan ang 4th stage kaya mukhang maging ito raw ay hindi rin ganoon ka-omnipotent. Napasabi naman si Elder Wang na paano naman daw ang mga mag-aaral niya. Maya-maya pa ay biglang yumanig, nagulat naman dito ang tatlo at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. At makikitang nag-crack ang miniature ng Sea of Formations. Napasabi naman si Master Zing na ito raw ay ang Eternal Spring Formation na nagso-sustain sa Sea of Formations at sa kanilang guild weather. Ito raw ay na-dispel, upang ma-maintain daw ang malaking amount ng formation at hayaan ito na ma-trigger ng random. Naturally nangangailangan daw ng napakalaking formation upang magawa ito. At ang formation daw na ito ay ang tinatawag na Eternal Spring Formation. At ito rin daw ang parehong formation na nagpapanatili ng weather sa loob ng kanilang formation guild. Ito raw ay isang 5-star large formation, personal pa nga raw na nagpadala ng mga elites ang headquarters upang set up ang formation na ito rito. Kaya sino raw ba kaya ang nagsasanhi sa nangyayaring ito ngayon? Hindi raw ba kaya na ito ay si Master Teacher Zhang Zuan? Kung talagang siya raw ang may kagagawan nito, paano niya raw nagawang ma-dispel ang formation na ito, at anong uri ng method ang ginamit niya? Anong teknik ang ginamit niya upang ma-dispel ng ganito kadali ang mga formations at ninagawa pa raw nito na ma-dispel ang isang level 5 formation? Maya-maya pa ay nakasalubong nila ang tatlo at napatanong si Elder Wang sa kanyang mga mag-aaral kung ano raw ba ang nangyayari ngayon. Sumagot naman ang senior na ang pumasok daw sa Sea of Formations ngayon lang ay, siya raw ang nag-dispel sa lahat ng mga formation. Lahat ng yun ng ganoon kabilis,
Sambit naman ni Master Zing at nagtanong kung paano niya raw yun ginawa. Ginamit daw ba nito ang Celestial Chasing Formation Dispelling Art ni Master Hong Bei, Energy Seeking Formation Dispelling Art ni Grandmaster Nanyang, o ang Force Accruing Formation Dispelling Art ni 5-Element Formation Master na si Senior Sai Yang. Sumagot naman ang senior na wala raw itong ginamit sa tatlong yun. Na siya namang ipinagtaka ni Master Zing at napasabi sa kanyang isip na ang tatlong dispelling techniques na raw na yun ang alam niya na pinakamalakas sa lahat. Kaya mayroon pa raw bang ibang techniques na mas malakas pa rito na hindi niya alam. Sinabi naman ng senior na ang nakita niya raw na ginamit nito ay ang kanyang paa. Paa. Sambit naman ng dalawa at napasabi sa kanilang isip na mayroon daw ba talagang dispelling technique na tinatawag na kanyang paa. Sinabi naman ng senior na mula raw sa first stage hanggang sa fourth stage ginamit daw ng taong yun ang kanyang paa at isa-isang tinapakan ang mga formations. Tapos yun na clear niya na raw ang mga ito. Napasabi naman ang dalawa na ang ibig daw ba nitong sabihin na dispel nito ang mga formations sa pamamagitan lang sa pagtadyak sa mga ito, tapos tigi-isang tadyak lang bawat formation, at sumagot naman ng oo ang senior. Napahelno naman ang dalawa at napasabing paano raw magiging posible yun, hindi pa raw sila nakakarinig ng ganito. Sinabi naman ni Xiaoba na nagsasabi daw ng totoo ang kanyang senior. At maging sila ay nakita rin daw nila na ginamit lang nito ang kanyang paa upang dispel ang mga formation. Sinabi naman ni Elder Wang na baka siniwerte lang daw ito. Baka ang mga formations daw na nadaanan nito ay yung mga simple lang at napakadali. Swerte, sambit naman ni Xiaoba at sinabi naman ng senior na wala pa raw siyang nakitang ganito kamalas na tao. Ang unang formation daw na sumalubong dito ay ang Yunhai Confinement Formation, sa second stage naman ay ang Illusion Formation, at ang pangatlo ay ang Qinghong Falling Petal Formation na siya namang ikinagulat ng dalawa. Nagtanong naman si Master Zing kung ano raw ba ang sa fourth stage. Sinabi naman ng senior na kung hindi raw siya nagkakamali ito raw ay ang Drunken Heart Bewitching Kill Formation. Napasabi naman si Master Zing na ito raw ay isang level 4 Pinnacle Formation na pinagsamang Bewitching at Kill Formation. At napasabi sa kanyang isip na ang harapin ang formation na ito, kahit siya raw ay mahihirapan na makasurvive dito. Ngunit nagawa daw nitong madispel na napakabilis ang ibang mga formation at nadispel din nito maging ang large formation. Lalagpas pa raw ba ito? Sinabi naman ng senior na nung sandali raw na mahulog ito sa formation, nakita niya raw na naaapektuhan ang consciousness nito kaya ang akala niya raw hindi nito madidispel ang formation ngunit pagkatapos lang ng dalawang tadyak nag-collapse na ang Drunken Heart Bewitching Kill Formation at maging ang large formation na nagso-sustain sa guild ay nadispel din kaya hindi na raw magpapatuloy ang exam. Kaya ang tanging nagawa na lang daw nila ay ang umalis sa lugar na yon. Hindi naman makapaniwala rito ang dalawa at napasabi sa kanilang isip na ni kaya raw pala nitong dispel ang isang level 4 Pinnacle at maging ang level 5 formation. Napabuntong hininga naman si Master Sai at napasabi sa kanyang isip na ang akala niya raw ay magpipigil ng kaunti si Master Teacher Zhang Zuan hindi katulad nung ginawa nito sa Harmonious Stream of Flowing Goblets ngunit mukhang napaka-naive niya raw pala na mag-isip ng ganito. Maya-maya pa ay lumabas na si Zhang Zuan. Nagbuntong hininga at nagsabing hindi niya na raw trigger ang mga level 4 formations sa hinaharap. Maya-maya pa ay tinanong ni Master Zing si Zhang Zuan kung ito raw ba ang nagdispel sa lahat ng mga formations. Sumagot naman si Zhang Zuan na pinatigil niya lang daw ang mga ito. Pinatigil. Pagtatakang sambit naman ni Master Zing at napasabing iyon daw ay great. At least ligtas daw ang guild. At napasabi sa kanyang isip na kung ito raw talaga ay nag-all out hindi lang daw sa mawawasak nito ang pinakamalakas na level 4 formation sa Sea of Formations, pati na ang large formation ng guild, at maging siya raw na guild master ay hindi kayang bear ang responsibility na ito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ibig sabihin daw ba nun isa na siyang official na formation master ngayon. Sinabi naman ni Master Zing na maaari niya raw bang malaman ang cultivation ni Zhang Zuan.
Sumagot naman ito na siya raw ay nasa half-transcendent ngunit ayos naman daw ang lahat at sa tingin niya raw maaabot niya na ang first dan transcendent sa susunod na 2 araw. Sinabi naman ni Master Zing na kailangan daw ni Zhang Zuan na maging at least third dan transcendent o fourth dan transcendent upang mag-qualify siya bilang 4-star formation master. Kaya sa ngayon hindi pa raw siya qualified para rito. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang, bibigyan niya na lang daw muna ito ng quasi 4-star formation master's emblem sa ngayon ngunit report niya raw ang tungkol dito sa headquarters. At kung a-approve daw nila si Zhang Zuan bilang special case magiging 4-star formation master daw ito. Ngunit kahit hindi pa raw mag-approve ang headquarters sa potential daw ni Zhang Zuan, madali lang daw nitong maaabot ang third dan transcendent bago pa man siya umabot sa 30. At automatic daw na mapopromote si Zhang Zuan kapag dumating ang araw na iyon. Quasi 4-star emblem, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Zing na tama daw iyon daw ang solusyon kung mayroon dong isang tao na pumasa sa 4-star exam ngunit hindi niya na-met ang requirements. Ang ibang mga guilds ay ganitong solusyon din daw ang ginagawa at tanging ang mga occupations lang daw na hindi nagre-require ng cultivation ang hindi gumagawa nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na sige ayos na raw yun at kung ganoon, maaari na raw ba nilang ibigay sa kanya ang formation blueprint at flags para sa level 4 spiritual gathering formation ngayon. Sumagot naman si Master Zing na sure wala rong problema sumunod daw ito sa kanya. Maya-maya pa ay binigay na ni Master Zing kay Zhang Zuan ang formation blueprint. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita ito at napasabing may hindi raw tama dito. Ang spiritual gathering formation daw na ito, kaya lang daw nitong mag-gather ng 10 spiritual stones na worth of spiritual essence. Sinabi naman ni Master Zing na ito na raw ang the best spiritual gathering formation sa kanilang guild. Ni kaya daw nitong maintain ang cultivation ng isang 4th dan transcendent. Hindi pa rin daw ba ito sapat kay Zhang Zuan? Napasabi naman si Zhang Zuan na marahil ang 10 ay marami na sa iba ngunit para sa kanya, ito raw ay hindi sapat. Kaya nagtanong si Zhang Zuan kung mayroon daw ba silang spiritual gathering formation na kayang mag-extract ng kahit gaano karaming spiritual stones. Kahit gaano karami, sambit naman ni Master Zing at nagsabing mayroon daw silang ganoon ngunit, ito raw ay isang level 5 spiritual gathering formation. At mayroon lang daw silang formation blueprint nito ngunit wala daw silang flags at foundations. Nadismaya naman si Zhang Zuan sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na matapos niya rong sayangin ang kalahating araw niya rito napakaliit lang daw na spiritual gathering formation ang makukuha niya. Sinabi naman ni Master Zing na ninaiwan lang daw ang blueprint na ito ng isang 5-star formation master nung naitayo ang guild na ito. At kung hindi raw ganoon ang nangyari kailangan pa raw nila itong i-request sa headquarters at baka hindi pa raw ito ma-approve. Sinabi naman ni Elder Wang na actually, maaari ka pa rin naman dong makaset up ng isang level 5 formation ng walang flag at foundation. Sumagot naman si Master Zing na ang pag-carve daw ng formation ay mas mahirap kumpara sa pag-set up. At yung sinabi ni Elder Wang, napaka-imposible daw na magawa yun kung ikaw ay hindi at least isang 5-star formation master. At bukod pa doon, mayroon din daw siyang nakuha na level 5 formation plate mula sa Appraiser's Hub noon. Sinubukan niya ito, ngunit ito raw ay napakahirap gawin. Wala ka rong mauukit na kahit na ano rito nang wala ang tulong ng isang specialized tools. Kaya paano daw nila gagawin yun? Sinabi naman ni Zhang Zuan na teka lang maaari daw ba nilang ipakita sa kanya ang blueprint ng level 5 spiritual gathering formation at pati na rin ang formation plate. Ngunit kung wala raw talagang paraan hayaan na lang daw nila ito. Maya-maya pa ay napasabi si Zhang Zuan na so ito raw pala ang blueprint para sa isang level 5 spiritual gathering formation. Talaga raw pala na napakahirap nito, kahit isang level lang daw ang pagitan nito sa level 4 ngunit napakalaki daw ng agwat sa isa't isa ng mga ito.
At kapag wala ka raw sa level na yun kahit mayroon ka parong formation flag at foundation mahihirapan ka pa rin. Ngunit kapag ginamit niya raw ang Library of the Heavenly Path dito maaari niya raw itong magawa. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Zing na ipakita raw nito sa kanya ang blank plate. Binigay naman ito ni Master Zing at binigay niya rin maging ang carving knife, maaari daw itong subukan ni Zhang Zuan. At makikitang umukit si Zhang Zuan dito, ngunit wala raw siyang makarve na kahit na ano rito at kahit mayroon pa raw siyang simpleng method wala raw itong silbi kaya ginamit niya na ang Library of the Heavenly Path. At nalaman niya na ang problema, kaya sinabi niya kay Master Zing na alam niya na raw kung paano ito carve. At nagtanong siya kung mayroon daw ba itong intermediate tier sword, maaari niya raw ba itong magamit, saglit na siya namang ipinagtaka ni Master Zing. Maya-maya pa ay naglabas siya ng espada at nagtanong kung ano raw ba ang gagawin ni Zhang Zuan dito. Sumagot naman si Zhang Zuan na hayaan daw siya nitong magamit ito saglit. Sumagot naman ng sure si Master Zing, ngunit ang sword daw na ito, at makikitang kinuha na ni Zhang Zuan ang espada. Pagbunot niya rito ay nagulat siya nang makitang naglalabas ito ng aura. At nagtaka si Zhang Zuan dahil gumagalaw-galaw ito. Sinabi naman ni Master Sai kay Master Zing na matagal na raw na nasa kanya ang Imperial Jade Sword na ito, hindi niya pa rin daw ba ito napapasubmit. Humingi naman ng tawad si Master Zing at nagsabing matagal-tagal na raw sa kanya ang sword na ito kaya medyo apprehensive daw ito sa mga strangers. Hayaan daw siya ni Zhang Zuan na kausapin ito saglit. Apprehensive sa mga strangers, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung ganoon hayaan daw siya nitong makasundo ito saglit. At makikitang hinawakan ni Zhang Zuan ang iba't ibang parte ng espada. Maya-maya pa ay sinabi niya rito na wag daw itong malikot. Kapag hindi raw ito tumigil sa kakatalon gagawin niya raw itong scrap. At makikitang ang kumalma ang espada na siya namang ikinagulat ni Master Zing. Ito raw ay ang Spirit Euphoria, at hindi siya makapaniwala na ang Imperial Jade Sword daw ay tuluyan ng nag-submit kay Zhang Zuan. Sa loob daw ng 5 taon mas marami pa raw ang oras na ginugol niya rito kumpara sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya raw ito tuluyang napasubmit, ngunit bakit bigla na lang daw itong nagkaroon ng Spirit Euphoria matapos itong pag-alitan ni Zhang Zuan. Ito raw ay hindi patas, napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na muntik niya na rong nakalimutan na ang taong ito ay ang super appraiser na nagpa-submit sa buong harmonious stream of flow ang goblets kaya hindi na raw nakapagtataka kung mapasubmit nito ang Imperial Jade Sword at sinabi niya kay Master Zing sa pamamagitan ng sound transmission na wag daw itong mag-alala dahil hihiramin lang daw ni Zhang Zuan ang espada nito, hindi niya raw ito kukunin. Sumagot naman si Master Zing na oo, umaasa daw siya na ganoon ang sitwasyon. Maya-maya pa ay makikitang binaon ni Zhang Zuan ang formation plate sa dingding. Napasabi naman si Master Zing sa kanyang isip na hindi raw ba't magka-carve ito sa formation plate, para saan daw ba ang espada dito? At bakit nilagay daw nito ang espada sa dingding? Maya-maya pa ay nag-perform ng teknik si Zhang Zuan. Sword Intent, Sword Heart, sambit naman ni Master Sai. Napasabi naman si Master Zing na ito raw ay, at napasabi sa kanyang isip na ang level 5 formation plate ay nangangailangan ng spiritual high tier carving knife pataas para makarve ito. Ngunit ang ginagawa daw itong ngayon ni Zhang Zuan ay hindi nag-e-exist dito sa buong Myriad Kingdom Alliance. Wag daw nitong sabihin na gagamitin ni Zhang Zuan ang Sword Intent upang magawa ito. At makikitang nagsimula ng mag-carve si Zhang Zuan. Napasambit naman si Master Zing na Vanquishing Facade, Lucid Mind, Lucid Analytical Realm, mukhang gagana daw ito. Ang gumamit daw ito ng espada upang mag-carve, hindi na raw nakapagtataka na nagawa nitong ma-dispel ang mga formations sa pamamagitan lang ng pagtadyak. Maya-maya pa ay sinarado na ni Zhang Zuan ang espada at nagsabing ayos na raw ito at ibinalik niya na kay Master Zing ang espada.
Ngunit sinabi naman ni Master Zing kay Zhang Zuan na siya raw at ang Imperial Jade Sword ay nakatakda para sa isa't isa kung kaya ito ay nagkaroon ng spirit euphoria at nag-submit nung makita nito si Zhang Zuan. Ang ganitong uri daw ng compatibility sa pagitan ng weapon at cultivator ay napaka-rare sa larangan ng cultivation. At kapag nangyari daw ang ganito kakalat daw ang balitang ito sa buong mundo at malalaman ng lahat. 5 taon na raw na nasa kanya ang espadang ito ngunit hindi niya pa rin daw ito napapasubmit. Kaya ibibigay niya na lang daw ito kay Zhang Zuan. Ngunit hindi ito pinansin ni Zhang Zuan at napasabing napakatigas habang hinihila ang formation plate na ibinaon niya sa dingding. Maya-maya pa ay nakuha niya na ito at makikitang nag-crack ang buong dingding, at gumuho na siya namang ikinagulat ng nasa kabilang dako. Napasabi naman si Master Zing sa kanyang isip na magka-carve daw ba ng formation plate si Zhang Zuan o wawasakin nito ang buong building. Una pinahinto daw nito ang large formation tapos ngayon pinabagsak naman nito ang buong dingding. Napamura naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang gagawin niya. Hindi raw ba kaya na ang dingding ng guild na ito ay gawa sa papel? Bigla namang nagtanong si Master Sai kung nasira daw ba ang formation plate na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. At sumagot naman ito na hindi niya raw alam, hindi rin daw siya sigurado. Sinabi naman ni Master Zing na titingnan niya raw ito at ibinigay naman ito ni Zhang Zuan. At sinabi ni Master Zing na ang good daw na formation plate ay mag-a-activate sa sandali na mag-infuse ka ng true essence dito. Kaya nag-infuse siya ng true essence ngunit walang nangyari kaya napasabi siya na mukhang ito raw ay nag-fail. Nag-fail. Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi naman ni Elder Wang na ang sword daw ay isang weapon at ang power daw nito ay labis. Totoo raw na nagpigil ng lakas si Zhang Zuan ngunit ang paggamit daw ng sword sa pag-carve ito raw ay hindi suitable. Sumagot naman si Master Zing na ngunit hindi raw ganoon hindi raw ba. Dahil kung talaga raw na ito ay nag-fail nag-shatter na raw sana ang plate ngunit ito raw ay nasa maayos pa rin na kondisyon kaya obvious daw na nagtagumpay si Zhang Zuan. At ang plate daw na ito, nung mahawakan niya raw ito gusto raw nitong kumawala. Nakita daw ba nila yun? Sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon nagpapakita lang daw ito na mayroon itong sentient reaction. Kakawala daw ito kung sa tingin niya hindi ka suitable para sa kanya na siya namang ikinagulat ni Elder Wang. Napasabi naman si Master Zing na tama daw yun ngunit ang ganoon dong bagay ay nangyayari lamang sa isang level 6 na formation plate kaya bakit daw ito nangyayari dito? Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano ang sentient reaction at ipinaliwanag naman ni Master Zing ang tungkol dito. At dinagdag niya pa na kailangan daw mag-infuse ni Zhang Zuan ng kanyang true essence upang mag-activate ito ng sarili. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ibig daw bang sabihin ni Master Zing mag-a-activate lang ito ng kusa. Sumagot naman si Master Zing na tama daw yun kailangang ma-activate mo raw muna ito gamit yun upang mag-communicate ito sa iyong mind at kapag nagawa mo na raw yun madali mo na lang daw itong ma-activate nang hindi gumagamit ng true essence. Kaya ginawa na nga ito ni Zhang Zuan, at ilang sandali pa ay makikitang naglabas ng matinding spiritual essence ang formation plate. Namangha naman dito ang tatlo at napasabing napakalakas daw nito. Gaya daw ng inaasahan sa isang level 5 na formation, ang effectiveness daw nito ay napaka-terrifying. At napasabi si Master Zing sa kanyang isip na kahit wala raw siya sa range ng formation ramdam niya pa rin daw ang density ng spiritual essence sa loob nito. Very well sambit naman ni Zhang Zuan at nagtanong kay Master Zing kung magkano daw ba ang ibabayad niya sa empty formation plate na ito. Sumagot naman si Master Zing na ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Wala dong silbi pag nasa kanya ang plate na ito kaya ibibigay niya na lang daw ito ng libre kay Zhang Zuan. Ibigay ng libre, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi niya raw maaaring tanggapin ang mga libreng bagay. Kaya dahil sa hindi raw ina-acknowledge si Master Zing ng Imperial Jade Sword ano raw ba kaya kung tulungan niya ito na mapasubmit ito at ito raw ang magsisilbing bayad niya.
Sinabi naman ni Master Zing na kaya daw ba talaga nito na mapa-acknowledge ang isang weapon sa ibang tao at sumagot naman si Zhang Zuan ng syempre. Sinabi naman ni Master Zing na ngunit ang Imperial Jade Sword ay nag-submit na raw kay Zhang Zuan. At sinabi naman ni Master Sai na wag daw itong mag-alala. Si Master Teacher Zhang Zuan daw ay isang 5-star appraiser. Kung kaya daw nito na mapasubmit sa kanya ng ganoon kadali ang isang weapon, syempre mayroon din daw itong alam na better way upang mapasubmit ito kay Master Zing. Kaya binigay niya na ang espada kay Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na gusto niya rong makita kung anong uri ng impressive trick ang gagamitin ng maalamat na taong ito. Ngunit nadismaya sila nang makitang binantaan lang ulit ni Zhang Zuan ang Imperial Jade Sword. At napasabi si Master Zing na hindi raw ba alam ni Zhang Zuan na ang mga spiritual weapons ay hindi mga timid at hindi ito natatakot sa mga pagbabanta. Tapos nagbanta pa raw si Zhang Zuan na gagawin niya itong scraps kaya kung talaga raw na makakaintindi ito hindi raw ba ito magiging passive. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na tapos na at inihagis kay Master Zing ang Imperial Jade Sword. At hindi siya makapaniwala nang mapansin niya na hindi na nagre-retaliate sa kanya ang Imperial Jade Sword. Ni hindi niya raw ito magawa sa loob ng 5 taon tapos nagawa daw ito ni Zhang Zuan para sa kanya sa isang banta lang. Ito raw ba ay dahil sa hindi sapat ang naging pag-aaral niya, hindi raw ba kaya na kailangan niya pa na maging fierce pa ng kaunti upang makuha niya ang acknowledgement ng mga spiritual weapons, maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan dahil mayroon pa raw siyang gagawin, at nagbigay galang ang 4 sa isa't isa. Pag-alis nila ay napasabi si Elder Wang na ang Master Teacher Zhang Zuan na ito. Sino raw ba talaga ito? Sumagot naman si Master Zing na hindi niya rin daw alam.